ang tagapagsalita ng Philippine National Police. General Tuanyo, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo, sir, sa RMN DZXL 558. Sir Aljo, magandang umaga po at salat po ng ating mga taga-subaybay. Opo, hingi lang po kami ng update, General, dito po sa 12 pulis na kinasuhan na sangkot sa insidente ng hazing sa mga bagong pulis sa Lamitan City, Basilan. Sir? Sir Aljo, umakta po mula sa 12 na napailan po ng criminal case sa prosecutor's office. Ito po ay kahapon. At ngayong umaga po, Sir Aljo, umabot na po tayo sa 54 Uy, na mga opisyal at mga non-opisyal po ng nasabing unit po. Ilan ho? 54? Yes, Sir Aljo, umabot na po ng 54 nang mula po ito sa 12 kahapon. Kasi po, Sir Aljo, ang total number po ng personnel ng nasabing unit ay 70. So Okay. inaasahan pa ho natin na aakit pa ho itong numero ng 54. Aabot pa ho ito na mas mataas pa ho dyan. Bakit ho umabot sa ganyan kadami, General? Dahil nga po sa ang naging insidente po nito, yung pong bumubuo sa Regional Mobile Force 14B na unit ay meron pong 70 personnel. Sila po yung mga unit na supposedly magre-receive dun sa 129 na individual na binubuo naman ng dalawang klase na nag-graduate na to, Sir Aljo, noong 2023 pa. Katatapos lang nila ng kanilang specialized training tungkol sa internal security at supposedly magre-report sila at yun po, yung nangyari dito sa welcome rides na tinawag po nila. Welcome rides. Ano pong ginawa, General Tuanyo talaga sa welcome rides na yan? Bakit ilumabag sila? May ano ha? Posibleng paglabag sa Republic Act 11053 o anti-hazing law. Tama po yun. Actually po, Sir Aljo, supposedly ang kanila pong welcome rights ay limited lamang po sa mga physical exercises. Ito po yung pagtakbo, pag-push-up, pag-sit-up. Doon lamang po yung usual na ginagawa ng mga mobile force company kaugnay ng mga welcome rights. Wala pong dapat physical contact. Kaya nga po, nangyari sa pagtaas ng pagpapile po ng kaso na identified po ron. Sir Aljo, mabigat po. Yung parusa na pinahil po sa kanila, ito po yung physical injuries in relation nga po dun sa RA 11053, ito yung Anti-Hazing Act. Kung saan, Sir Aljo, na-identified na 13 yung medyo mabigat ang parusa na kung sakali na sila ay makundi po. Ito, ang kulong po nito, Sir Aljo, ay minimum ng 20 years to 40 years. Damay pa pati si Colonel Joel Estari. Siya lang ba yung opisyal na damay ho dito bilang alinsunod sa command responsibility, General Tuanyo? Sir Aljo, yung kay Force Commander, siya yung pinakamataas na nakasuhan. Kasama po siya dun sa 13 na may mabigat na parusa at may isa pong police major. At ang iba pang kasama natin, nakakalungkot nga po, corporal at mga patrolman. Kung matatanda natin, Sir Aljo, ito yung PO2 o PO1 ng araw na mabababa rin ang rango na sila rin ang gumawa ng mga nasabing casing sa mga kapwa nila patrolman. Nako. Ano ba na-recover ho doon? May gumamit ho ba sila ng arnis? Yantok sticks daw? At saka baseball bat? Yun po, base po sa investigasyon na natanggap natin sa RD ng Provan, si General J. Guzman, gumamit po sila ng mga hisig paraphernalia katulad po ng mga nabanggit niyo. Kaya nga po lumalabas, Sir Aljo, sa medical certificate na kung saan out of 129 nakapag-produce na tayo ng 56, ang injuries nila, Sir Aljo, lower extremities po, meaning sa puwet pababa, yun po yung mga kanilang hematoma at contusion. Kumusta naman ho itong mga bagong polis natin, sir, na biktima umano ng hazing? Kaugnay po niyan, tinutulungan po sa katusan po ni Chief PNP na General Tates. Sabi niya sa ating RD na tulungan lahat ng assistance para doon sa ating mga pulis na yan. Maliban doon sa medical na pagtulong, may gawa-gawa din tayo na tulong, katulad ng psychological, kinakausap po sila ng ating mga doktor. Tinatanong sila, Sir Aljo, kung gusto nila manatili doon sa unit na nasabi. Wala naman, as of today, na nagsasabi na gusto nilang umalis, gusto nilang nila na manatili sa nasabing unit. At request lang nila na kasuhan ang dapat kasuhan at pa-dismiss ang dapat pa-dismiss. Opo. Ano pong gagawin uli ng PNP sa pamumuno po ni PNP Chief Nartates na hindi na maulit ang ganitong klaseng mga umano'y hazing sa mga bagong recruit na pagka-police, General Tuanyo? Yes, Sir Aljo, bahagi po kasi ng polisiya ng ating PNP, yung po kanyang focus agenda. Lagi po natin naririnig yung zero tolerance policy, tinatanong po nila, ito po ba ay makakapigil sa mga ganitong insidente? Kaya sabi natin, Sir Aljo, na ang zero tolerance policy kasi ay nangangahulugan na anumang paglabag ay agad iniimbestigahan at may kakaakibat na pananagutan.
Sa radyo, bagamat may insidente, mabilis na paglalagay sa restrictive custody at pagsampa ng kaso, ito ay patunay na hindi ito kinukonsinti at seryoso ang Philippine National Police sa pagpapatupad ng disiplina at accountability. Aha. May iba po ako, General Tuanyo. Kumusta naman ang inyong investigation doon po sa security firm matapos po ang insidenteng pangbubugbog sa Intramuros? Patuloy po yung investigation po na ginagawa ng Manila Police District at kaugnay po niyan, inaalam po ang naging estado ng mismong security agency sa SOSYA po. At within the day po, malalaman po natin yung magiging resulta, yung action taken ng Manila Police District at ng ating pong SOSYA para alamin yung estado ng mga sabi security guards at yung kanilang security agency po. Okay, sige po. Last na lang po, kumusta naman ang pag-assist ng PNP para ma-restore ang normalcy matapos pong manalas ang bagyong Basyang, General? Ayan po, ang Philippine National Police po magmula po 1 week before na mangyari yung bagyong Basyang ay patuloy po ang deployment, especially sa radyo, doon po sa ating mga evacuation centers. Patuloy po, ngayon po ay nasa estado na po ng pagbabalik po ng normalcy sa mga nasabing lugar, especially po doon sa dalawang probinsya po sa Mindanao at po sa Eastern Visayas po. Ang PNP po, nagre-restore na po, halimbawa po, yung mga kuryente, mga gamit po, road clearing, etc. Importante po, may balik na natin yung mga pamilya ng evacuation center sa kanila mga tahanan po. Oho, may mga balita din pala, pasensya na po, General, yung mga smuggled na mga sigarilyo, ang dami ho na nasabat natin dyan sa mga abandonadong truck sa Tarlac. Tama po yun. At hindi naman po dyan, mapapansin po, nationwide po, yung ating relentless campaigns against anti-smuggling. Sa pagkapapansin nyo nga po, noong December alone, Christmas holidays, 2 araw, halos 2.5 billion yung na-recover natin. At patuloy po, araw-araw, kung mapapansin nyo sa mga report ng PNP, na patuloy po yung ating pagre-report ng recovery ng mga anti-smuggling. Hindi lamang po dyan sa Tarlac, sa Bulacan, meron po kahapon sa Imus, Cavite. Okay, sige po. Baka may mensahe pa kayo, General Tuanyo. Go ahead po sa ating mga kababayan nakikinig po ngayon. Yes, sa radyo, nais po natin bagitin na mariing kinukundina ng Philippine National Police ang lahat ng uri ng hazing or initiation rights sa kanilang pong training at lahat po ng mga unit ng Philippine National Police. Kaugnay po nito ay naksyonan po ng ating pong GPNP na sinasabi niya po lahat ng mga taong involved dito papanagutin natin administratively na ikakatanggal nila sa serbisyo at kriminal na ikakukulong naman nila kung sila mapapatunayan na nagkasala sa nasabing paglabag po sa batas. May pahabol ako, General. Kumusta daw yung pagbabantay ng pulisya dito po sa pagbabantay sa buhay kay Cebu Governor Barry Cuatro? Yes, sa radyo kahapon po, naglabas na po sa kanyang personal account ang ating pong nasabing gobernadora na nagpapasalamat po siya sa Philippine National Police sapagkat sinasabi nga po natin, bagamat human intelligence, second-hand information po yung tanggap na pagbabanta sa buhay niya, ay agad po pinabigyan ni PNP kay RD ng Region 7 ng additional na 7 security habang bine-verify po yung mga threat na natanggap. Maraming salamat po, Police Brigadier General Randos Tuanyo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Good morning. Sir Aljo, magandang umaga po at mabuhay po kayo. Good morning! Thank you! Si Aljo Bendijo sa DCXL News. 8:42 ng umaga.